Okay, dito tayo sa mga tanong. Okay, so unang tanong, sir, paano yung pag-test ng neutral at saka line to neutral at saka line to line, paano mo malalaman? Okay, so ang gagawin mo is gagamit ka ng test light. So ito yung test light natin. So ang test light is igaganon mo lang yan at iilaw dito. Pag may ilaw, meron yung voltage, meron live yan, di ba? Pag ganun mo, pag umilaw siya, live siya. So dito is naka-off pa ito, so hindi siya umilaw. Natin to, on muna natin. Okay, then i-test natin kung line to line yung connection natin o line to neutral. Okay, so dito lang, live na ito ha, so naka-on na. So yan, so ito yan, so possible line to neutral o line to line yung connection. So possible ito is 220 volts or 110 volts. Okay, so dito naman tayo sa kabilang terminal. Okay, yan, meron pa rin siyang ilaw dito, may ilaw siya. So meaning yung circuit natin dito is line to line. So 110 volts yan, 110 volts din dito, kaya total to 20 volts. Okay, pag dito hindi umilaw dyan, meaning neutral yan. Halimbawa lang, wala, hindi dito umilaw, so yan yung neutral. Okay, pag dito umilaw, ito yung hot wire, diba? So ganun yung pag-test ng line to line at line to neutral. Yung ibang pag-test is gagamit tayo ng multi-tester. Ito. Okay, ito. Pero siset natin yan sa AC. Dito sa AC. Yan, AC 250. Okay. Kita niya 250. Yung isang terminal nito is dapat ilagay sa ground, sa lupa. Then yung isang terminal ilagay natin dito. Ganun. Sa isang, so saan natin ite-test. Pag may reading siya, meaning live yun. Okay, ganun. Pero mas maganda itong test light na lang yung gamitin natin. Okay, so nasolve na yung tanong ng line to neutral at saka line to line, paano mag-test. Now dito naman tayo sa tanong na bakit yung hot wire, pag line to neutral yung connection natin, bakit yung hot wire is ilagay natin sa switch at yung neutral naman natin directly sa bulb. Okay, so yung neutral na, baka hindi nyo maintindihan ano yung ibig sabihin ng neutral. Yung neutral is ground yan. Okay, kung sa inyo, kung tawag nyo dyan is ground, yan yung term is right term dyan sa dito is neutral. Okay, dito sa connection natin. Okay, so iba din yung ground. So ayoko nang ipaliwanag yun dahil napaliwanag ko na yan sa isang tutorial ko. So ganon. So balik tayo, bakit yung hot wire sa switch at yung neutral directly sa bulb. Yan, ito nyo. Okay, so ganito yung paliwanag dyan. Off ko muna to. Okay, dito halimbawa ito yung hot wire natin. Okay, ito yung hot wire natin, nilagay natin doon sa switch. Okay, then yung switch sa bulb, then ito directly ito. Okay, ito yung neutral natin. Okay, so dito neutral natin, so directly sa circuit. Okay, so ganito lang yung idea dyan, dahil yung line to neutral is ma-apply lang dito sa bulb, kasi yung outlet is kahit alin dyan, diba? Dahil directly connected lang din naman yung outlet. Okay, kahit magbaliktad yan. Okay, basta hindi lang magkakonekta yung dalawang terminal. Okay, so ganito yung paliwanag dyan. Halimbawa,
'di ba? Ito is neutral directly. Ito naman dito is switch sa hot wire. Yan yung palagi kong pinapaliwanag. Okay, so ganito. Pag nag-switch off ako dito na itong live na 220 volts hindi papasok dito sa socket. Okay. Then itong dito sa neutral is directly yan, kahit on off yan, directly yan dito sa socket, pero wala yung power. Okay, dahil neutral, so okay lang. Kumbaga makokontrol natin yung hot wire dahil sa switch. Okay, dito. Pero kung yung naka-directly connected dito is hot wire, so directly connected dito hot wire, ang yung sa switch is yung sa neutral. Okay, baliktad natin. Okay, analyze natin ha. So dito merong 220 volts directly, kahit mag on off ako dito, meron pa rin yang directly connected na 220 volts. Okay, kung yung naka-directly connected natin ay hot wire. So, ang mangyayari dyan, kahit naka-off itong switch, meron pa rin dumadaloy na 220 volts na live. So, yun yung delikato. Kaya kasi kung nag-troubleshoot ka kasi, halimbawa, nag-off mo lang ito, then ito, hinawakan mo, hindi mo alam na meron niyang directly connected na live hot wire ang naka-directly connected dyan, makukuryente ka. So dapat kung magto-troubleshoot ka, i-off mo yung circuit breaker dahil dalawa ang pinuputol dito, dalawang linya. Dito isa lang linya, diba? Meron yung directly connected. So ganun lang. Kaya so sa tanong na bakit hot wire ay dito sa switch, yung neutral dito sa directly sa socket, para makontrol natin yung hot wire, di ba? Kasi kung ang hot wire yung directly connected natin dito, hindi natin makokontrol. Okay, palagi yang merong 220 volts. Kaya kahit naka-off yung switch, ay meron pa rin yang 220 volts na naka-directly connected na live. So, ganun yung paliwanag dyan. Pero, meron kasi tayong line to line. Sa line to line, wala kang takas. Yung dalawang linya dyan is parehong merong power, live. Kumbaga, live. So, ang mangyayari is, meron yan palaging directly connected na 110 volts. Kasi yung iba kasi dito, pag nagta-troubleshoot sila, ang ginagawa lang nila is in-off lang nila yung switch. Okay, so sa isip nila is wala na itong power. Okay, dahil na switch off na nila dito. Pero hindi nila alam na merong directly connected yan, isang wire. Okay, so kung yung nakonekta mo is hot wire, so meron yung kuryente. So possibility makuryente ka. Okay, so ganun lang. Pero advice ko na lang kasi meron kasi tayong line to line na connection. So sa line to line na connection, kahit ano yung connection mo, meron yung directly connected na isang wire ng 110 volts. Okay, kasi yung dalawang wire is parehong merong power 110 na kahit naka-off yan, meron pa rin yung voltahe. Okay, so nalagyan ko ito ng bulb. Okay, yan. Okay, then on ko tong breaker. Okay, so on ko yung switch. Yan, umilaw siya. Okay, so ganito yung gagawin natin. So yung iba kasi is nagto-troubleshoot, off lang nila yan, then tatanggalin nila to, then magto-troubleshoot na sila, diba?
Pero hindi nila alam, kahit naka-off yung switch, meron pa rin yung directly connected. So, pagkita ko sa inyo, ito yung test light. Yung gamit ko ng test light. Yan. Yan o. So, meron pa rin yung voltahe. Diba? So, naka-off na ito, pero meron pa niyang voltahe kasi meron yung directly connected. So, ganun lang. So, isipin nyo na lang, treat all wires as live. Kumbaga sa electrician yan. Okay, so, pag nagtotroubleshoot kayo, dapat i-off nyo yung breaker. Ang breaker ang i-off nyo. Okay, yan. So, wala na siyang power. Yan, kita nyo. So, ganun lang. So, dapat gawin na lang natin is mag-ingat sa paghawak ng kuryente. Okay, sa mga wire. Okay. Isipin natin lahat ng wire na nakasaksak sa circuit is live. Diba? So, kumbaga sa electrician na term, treat all wire as live. So, ganun lang. Sana meron kayong natutunan. Okay, so salamat.